po tayo mga pre. Ito, next topic tayo. Pero bago tayo lumipat sa next topic natin, kayo po mga kababayan, ano po ang mako-comment po ninyo at masasabi po ninyo hingil po dito sa topic, o sa una nating topic na pinag-usapan. So comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo. Hingil po dyan. At ngayon, punta na po tayo sa next topic. Okay, sige. Ito. Maganda-ganda din to dahil napapanahong issue si Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay. Yan yun eh. Hindi pa nga nagpapas... Hindi Go ahead, Trillanes! Ay, sisi. Ngak ka na ngak. Daldal ka na. Make my day! Make my day! Make my day, Trillanes! Kuha. Ngak ka na ngak. Eh, magkamukha talaga kayo ni Bato, no? Magpakalmo ka na, boy. Ito. Sige. Eh, syempre, may lawyer, di ba, si Digong, si Kaufman. Alam naman natin na naghanap buhay lang naman yung tao. Ngayon, sabi dito, ang ICC warrant kay Bato ay imahinasyon lang daw ni Remulla. Yan ang sabi ni Kaufman. Ay, para mo dyan, boss. Ay, sabi naman ni Atty. Conti, ikaw naman Bato, kung hindi ka, mukhang wala ka namang sinseridad sa pagsuko at dumalo sa pagdinig ng ICC, umaapilan na si Atty. Conti kay Pangulong Bongbong Marcos na isurrender na. Gumawa ng paraan. Siguro parang sinasabi, gamitin mo na si Torre uli para makuha na yan si Bato. Pero by the way, sa pagbabalik ni Torre, grabe matindi, no? Pasabog. Si Kaufman kasi, kasi private lawyer yan eh. Ang gagawin ng private lawyer, ano talaga? Kailangan bumilib ka sa kanya, hindi ka niya bibigyan na madidismaya ka, di ba? Ganun talaga yung trabaho nila. Kailangan kapag nagsalita sila, hindi ka madismaya, di ba? Si Kaufman nga naman kasi may tiwala pa rin. Si Kaufman ilang beses niya nang pinaasa itong mga DDS. Maniniwala pa ba kayo dito? Wala kasi siyang mga appeal, mga motion. Anong sabi ni Kaufman noon? Huwag kayo mag-alala. Magkakaroon ng interim release yan siguro. Pinaasa yung asan ngayon? Wala naman natupad sa lahat na sinabi no. Pinaasa lang yung mga hindi ganito yun. Ang pagkakaintindi ko, basa ko dyan, pinagtatsagaan na lang yan ni Rodrigo Duterte kasi walang tatanggap ng kanyang kaso sa ICC. Mabigat kasi. Mabigat, crime against humanity yun. Pag once nga si Kaufman ang bumitiw, bumirang yun, wala na. Dead end na, dead ball na. Garapon na talagang... Sabi nga ni Trillanes, trabaho lang, walang personalan. Yun pa naman na ibabayad sa'yo every month. Pero naniniwala talaga ako na may kasalanan itong si Bato de la Rosa kasi yung dating, syempre 'di ba, naging chief PNP siya ng bansang Pilipinas. Siya yung nag-implement ng tinupad niya yung utos ni Digong. So, merong kaakibat na kaparusahan yun. Hindi natin pwedeng sabihin na ligtas ako diyan, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong kinalaman diyan, sumunod lang ako. Hindi pwede yung ganun kasi kamustahin naman natin yung mga pamilyang nawala ng mga breadwinner, mga nanay tatay na nawalan ng anak, mga anak na nawalan ng nanay tatay, 'di ba? So, ang kailangan natin dito is accountability. Maging accountable ang mga taong mayroong pagkakasala. Kung yung sinasabi ni Kaufman daw na imahinasyon lang daw ito ni Remulla, tingnan niyo, 'di ba? Yung mga DDS noon, sabi nila, ay hindi, ang tagal naman mahuli ni Digong. Pero ano yung nangyari? Alam mo, meron ako napapansin kasi kasalanan din ni Digong to eh. Oo. Ikaw din Digong. Ang tanga-tanga mo rin. Kasalanan ng tatay nyo yan. Bakit kanyo? Di ba ayaw mo sa mga puti? Minumura mo nga yan eh. Tapos kumuha pa ng abogado. Tapos kumuha ka abogado na puti. Ba't di ka kumuha ng mga kaibigan natin inchi? Dapat, eto diba? Tinakwil na nga siya. Suggest lang ako. Digong, wag kang kumuha ng puti kasi galit ka dyan. Ang kunin mo na lawyer, yung drug lord na inchik. Yun. May sasalba ka pa. Sigurado. Tumakas nga yun, boy. Hindi nga siya pinanindigan. Pero alam mo, sa totoo lang talaga, nagtatsaga na lang talaga. Alam nila walang silang laban Pag once na magbitiw itong si Kaufman, tapos na talaga. Finish na. Ego na lang finish na At saka inuuto na lang ni Kaufman. Tsaka na-observe nyo, mahal yung talent ni Kaufman. Aside kay Kaufman, may narinig pa ba kayo ibang pangalan dyan? Na matunog sa council ni Digong? Wala na. Wala na. Ito pa nga yan. Tuwan-tuwa pa. Siyempre, nagpapasikat ngayon si Kaufman. Bakit? Bakit nagpapasikat?
magiging dalawa na yung kliyente niya, doble nakita. Yun nga, boss eh. Doble nakita. Nagpapasikat. Kaya sinasabi ni Kaufman, nakatang isip lang daw ni Ombudsman Boying Remulla, itong arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa kasi ang gusto talaga ni Kaufman dyan, hindi makapaghanda si Bato at maaresto. Tapos, para siya ang kuhaning abogado. At the end of the day, si Kaufman pa din ang maglalaglag kay Bato. Diba? At the end of the day, si parang ano din, yung paghuli kay Digo, ang naglaglag sa kanya, kapwa niya din, mga pinagkatiwalaan, diba? Speaking of Bongo, diba? Sabi nga si Sarah daw speaking of anak niya din. Ganito yun, ang mga perpetrator, magiging danger yan kay Rodrigo Duterte kasi unang-una, halimbawa ikaw perpetrator ka, papayag ka ba, makasama ka doon kay Rodrigo Duterte, 10 taon na hearing yun, 30 years na conviction kung magkataon. Di, number 1, makapagtulungan na lang ako sa ICC para mas lalong bababa yung sentensya ko. Ilan taon na si Digong? 81 ata, if I'm not mistaken eh. Sabi ni Tol Chris, magsitulog na kayo, nakaka-istorbo kayo kay Mima at kay Jake. Chris, ganito kasi yan, kagabi. Kagabi, alam mo, Okay lang yan, nagmamahalan naman kami ni Jake. Pangulan na ito, parang gago. Samantalang kagabi may nangyari sa inyo eh. Hoy! walang ganun, guys, walang ganun ha. Malayo. Hindi, nagbibiruan lang kami. Ba't mo kasi pinansin yung comment na yan? Hindi napunta sa atin. sino ba kasi Hindi naman sumama yan. Alam mo, napaka-alaskador ni Tol Chris Ulo. Saan na kaya si ano? Hindi naman marunong tumupad sa pinag-usapan. Uy, sino may ingay dito sa kwarto ko gabi? Ewan ko kung sa labas ba yun, sa labas. Sabi kasi, Tangina mo talaga. Okay, wala yun. Huwag kayo maniniwala. Anyway guys, going back sa ating topic ito. Kasi mas maganda pag commercial lang yun guys. Nagbibiruan lang talaga kami Kasi itong mga co-perpetrator. Kasi itong mga co-perpetrator ni... Ako nakapagbiro. Ino mo kasi kasing patulan. Anyway, guys, shoutout ha. Visit to. Nag-aaway pa kayo sa live. Ano ba naman yan? Anyway, going back sa ating topic. Etong si Bato de la Rosa, kung ayaw mong makulong, makipag-cooperate ka na lang. Diba? Para nang mababawan ng sintensya mo. Si Digo ngayon, anong ginagawang palusot yung sakit niya. Pero ngayon, anong ginagawa ng ICC? Pag hindi okay, 120 days. Aray ko. Ay, Bato, turuan kita. Ano bang idea dapat, Boss Mike? Kung si Digong ang katwiran ay yung sakit niya, para medyo kapani-paniwala, wala nang pagdududa, nakatwiran ni Bato, sabihin mo hair transplant ka. Medyo matagal-tagal yan hindi na pagdududahan. Pero Boss Mike, ang ating nalaman, itong si Bato daw, di umano ay matagal nang nag-a-apply daw ng political asylum sa bansa. Parang nagpe-prepared na siya. Pero ito yung komento kasi ni SP Soto na poproteksyonan itong si Bato de la Rosa, medyo, parang, syempre, kung yung mga hindi marunong sa politika, magagalit kay Tito Sen. Pero hindi nyo lang alam na baka pinapa-stay lang dito, 'di ba? Itong si Bato de la Rosa, tapos at the end of the day, hindi natin alam, mayroon na palang buboom sa kanya. Huhuli ng hindi natin namamalayan. Tanong ngayon, nasaan na si Bato? Parang wala kasi silang statement Hindi, meron siyang statement. Ang sabi niya, bakit niyo ako inisyuhan ng warrant? Nagtanong pa nga ni Mal. Oo. By the way, may sinabi dyan itong si Bato de la Rosa. Ito, pangatlong topic na natin to. Ito, next topic na to. Pangatlong topic na to tungkol kay Bato